Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Mainit at masikip ang loob ng lumang bahay ng pamilya Monteverde. Punong kataong halos hindi na magkakakilala maliban sa isang bagay. Lahat sila'y nandoon para sa isang layunin. Ang malaman kung sino ang makakukuha ng iniwang yaman ni Don Ernesto Monteverde. Tahimik lamang si Keyo, nakaupo sa isang gilid habang pinagmamasdan ang mga tiyuhin, pinsan, at ang madrasta niyang si Lucia, na halatang hindi matanggap na nandoon siya. Sa lahat ng naroon, siya ang may pinakakakaunting inaasahan, isang apong itinakwil ng pamilya, anak sa labas, at matagal nang pinalayas ng kanyang sariling ama bago ito namatay sa aksidente. Pero si Don Ernesto, ang lolo niya, ay ang tanging taong hindi kailanman tumalikod sa kanya. Ang katahimikan ay naputol sa pagdating ng abogadong si Ate Javier. Bitbit niya ang sobre na naglalaman ng huling habilin ni Don Ernesto. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Ang bawat isa'y binanggit ng may kasamang halaga, milyon-milyon para kina Tio Samfel, mga ari-arian para kay Tia Liza, shares ng kumpanya para sa mga pinsan. Hanggang sa wakas, sinabi ng abogado. At sa huli para kay Keyo Monteverde, iniwan sa kanya ni Don Ernesto ang isang bagay na personal. Nagbulungan ang buong silid. Mabilis na may inabot na sobre si Ate Javier kay Keyo, maliit lang ito, manipis. Binuksan niya ito sa harap ng lahat. Sa loob, may isang punit na papel at isang gusot na perang papel, $1 isa zero. Sunod-sunod ang tawanan. Si Lucia, halos mayak sa kakatawa. $10? Para kang pulubi na binigyan ng limos. Sigaw ng isa sa mga pinsan. Baka pambayad lang yan SAG Pawi. Namula ang mukha ni Keyo sa hiya. Hindi siya umimik. Hindi siya lumaban. Tahimik niyang tiniklop ang perang papel at binasa ang papel na kasama nito. Sulat kami. Pamilyar ang letra ng kanyang lolo. Keyo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay umabot na sa tamang panahon. Ang totoong yaman ay hindi laging nasusukat sa halaga ng pera. Puntahan mo ang lumang garahe natin sa San Rafael. Doon mo malalaman ang tunay kong iniwan sa'yo. Huwag kang matakot. Tiwala AKO SA Puso MO. Sandali siyang natigilan. May lungkot at init sa dibdib niya, parang muling narinig ang tinig ng lolo niya. Tumayo siya, nilampasan ang mga taong patuloy pa rin sa panlalait, at lumabas ng bahay na hindi lumilingon. Habang naglalakad sa malamig na kalsada, muling naglaro sa isipan niya ang mga alaala ng pagkabata, kung paano siya dinala ng lolo niya sa lumang garahe sa San Rafael, kung saan siya unang natutong mag-ayos ng makina, kung saan siya unang pinakitaan ng malasakit ng tunay na pagmamahal. Hindi niya alam kung anong meron doon. Isang lihim? Isang bagay na itinagong lolo niya sa buong pamilya? Ngunit isang bagay ang sigurado, ang halagang $10 ay hindi ang kabuuan ng kanyang mana. Sa ilalim ng tila, katawa-tawang regalong iyon ay may mas malalim na dahilan. Isang lihim na, sa tamang panahon, ay bubulaga sa lahat ng tumawa sa kanya. At sa gabing iyon, habang binibilang ng pamilya ang kanilang milyong nakamtan, si Keyo ay naghahanda na, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa isang paghahanap na magbabago sa kanyang buhay, at sa buong pagkakakilala ng mundo sa kung sino talaga siya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumiyahe na si Keyo papunta sa San Rafael, isang bayan sa labas ng lungsod na tila nalimutan na ng panahon. Dito matatagpuan ang lumang garahe ng kanyang lolo, isang lugar na dati puno ng ingay ng mga makinang inaayos, ng langis na tumutulo sa sahig, at ng tawanan nilang dalawa habang siya'y natutong magpalit ng gulong kahit bata pa. Pagdating niya sa garahe, halos hindi na niya ito makilala. Sirang-sira na ang bubong, may mga yero na nilipad ng hangin, at ang lumang signegya na may pangalang Monteverde Auto Repair ay halos burado na sa kalumaan. Tumigil siya sa harap ng pinto at huminga ng malalim. Parang muling bumalik ang alaala, ang lolo niyang pawis na pawis pero palaging may ngiti, ang mga gabi na magkasama silang nagkukumpuni ng lumang motorsiklo, at ang mga paalala nito. Sa tamang panahon, Keyo, may mga bagay na mas mahalaga kaysa ginto. Alamin mo lang kung paano hanapin yon. Binuksan niya ang kalawangin na pinto. Amoy amag at lumang langis ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nandoon pa rin ang lumang kahon na magagamit ng kanyang lolo, kinakalawang na mga wrench, screwdriver at bolts. Isa-isa niya itong hinila. Sa ilalim ng kahon, may isang manipis na tabla na mukhang hindi bahagi ng orihinal na sahig.
Pinukpok niya ito at doon, may natagpuan siyang lihim na butas. Sa loob, may maliit na pouch na may kasamang papel. Binasa niya ang liham. Anak, kung narito ka na, ibig sabihin ay hindi ka sumuko. Mabuti. Ang susi sa lahat ay nasa kamay mo na, literal. Huwag mong pakawalan. Pumunta ka sa silong lumang bodega sa Calle Jacinto. Doon ko itinago ang lahat ng kailangang malaman. Huwag kang matakot sa aninong nakaraan. Kasama ng liham ay isang lumang susi na may inisyal na JM, nakaukit ito sa bakal. May kalawang nasa gilid, pero buo pa rin ang anyo. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lang sa material kundi sa kung anong maaring buksan nito. Isang sikreto? Isang yaman? O baka isang bagay na higit pa sa material na halaga? Agad siyang nagtungo sa tinukoy sa liham. Calle Jacinto, isang matagal ng abandonadong kalsada malapit sa ilog, kung saan may ilang lumang bodega na halos nakalimutan na ng gobyerno. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang isa sa mga pinakalumang gusali. May pintuan pero walang palatandaan kung ano ito. Isinuksok niya ang susi. Umikot ito, paunti-unti, tila matagal nang hindi ginagamit. Hanggang sa isang mahina ngunit maririnig na click, bumukas ang pinto. Sa loob, halos walang ilaw. Naglabas siya ng flashlight mula sa kanyang backpack at sinimulan ang pagsiyasat. May mga lumang gamit, sako ng buhangin, at luma pang kasangkapan. Ngunit sa pinakadulo, natagpuan niya ang isang malaking kahon na gawa sa kahoy at bakal. May kandado ng gayo, ibinuksan niya gamit ang perhong susi. At doon, natagpuan niya hindi lang basta mga bagay, kundi mga dokumento. Sertipiko ng pagmamay-ari, shareholding certificates, mga kontrata na may pirma ng kanyang lolo bilang silent partner ng isang kumpanya. At sa tuktok ng mga papel, may isang diaryo, sulat kamay ng kanyang lolo. Sa unang pahina, ito ang kwento ng tunay kong pamumuhunan. Hindi sa salapi, kundi sa prinsipyo. Kung nababasa mo ito, Keyo, ang tagapagmana ng aking puso, nasa iyo na ang kapangyarihang itama ang maling pananaw ng mundo. Sandaling natahimik si Keyo. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiyak. Sempang dolyar? Hindi, ito'y susi sa isang misteryo, sa isang kwento ng tiwala at pananampalataya sa hinaharap. At iyon ang huling gabi na hinayaan niyang pagtawanan siya ng nakaraan. Sapagkat sa sumunod na hakbang, sisimulan na niyang tuklasin kung sino talaga si Don Ernesto Monteverde, at kung bakit ang tunay niyang yaman ay hindi nasukat sa perang iniwan, kundi sa lihim na tinagong katotohanan. Nakaharap si Keyo sa isang dambuhalang kahon ng katotohanan, mga dokumento, pirma, at papers na hindi lang basta legal, kundi makapangyarihan. Kinabukasan, matapos ang buong magdamag na pagbabasa ng mga sulat ng kanyang lolo at pagsusuri ng bawat dokumento, bumalik siya sa isang maliit na law office sa bayan. Doon niya ipina-authenticate ang ilang papers, kabilang na ang stock ownership certificate sa ilalim ng isang kumpanyang halos hindi niya kilala, Argento Prime Holdings Inc. Sir, wikan ng abogado matapos ang ilang pagsusuri. Ang kumpanyang ito po ang parent company ng Monteverde Land Developers, ang kumpanyang hawak ngayon ng mga tiyuhin at pinsan ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Keyo. Anong ibig ninyong sabihin? Simple po, ang iyong lolo ang tunay na nagtatag ng kumpanya, ngunit ginamit ang ibang pangalan para hindi ito maapektuhan ng personal na galit ng pamilya. Lahat ng shares, simulat sa pool, ay nakapangalan sa kanya. At base sa kanyang liham at testamento sa lihim, ikaw ang itinalagang tagapagmana. Parang biglang nagbagong ihip ng hangin. Hindi lang pala 10 dolyar ang mana niya, kundi ang buong pundasyon ng imperyo ng gayo inaari ng mga taong nagtawanan sa kanya. Lumipas ang 2 araw. Sa puntong iyon, alam na ni Keyo na kailangan niyang gumawa ng matapang na hakbang. Hindi para gumanti, kundi upang ipagtanggol ang karapatan na ipinaglaban ng lolo niya para sa kanya. Ilang araw pa, at si Keyo ay formal nang nagharap ng legal claim sa board ng Monteverde Land Developers. Isinaman niya ang authenticated documents, mga sulat kamay ng lolo niya, at ang journal na nagsasalaysay ng buong kasaysayan ng kumpanya mula sa pananaw ng tunay nitong tagapagtatag, si Don Ernesto. Noong una, pinagtawanan lang ito ng mga miyembro ng board. Si Tiong Samfel, ubos ang sigarilyo sa kaba pero pinipilit ngumiti. Galing mo Magimban 2, Keyo. Pero hindi ka pa rin makakasingit dito. Ngunit sa pagtatapos ng pulong, dumating ang isang sorpresa. Ang legal team ng Argento Prime mismo, mga abogado na tahimik na sinubaybayan ang kaso sa ngalan ng mga original na partners ng lolo ni Keyo. Bitbit nila ang isang pahayag. Ang board ay hindi na makapagtatago sa anino ng kasaysayan.
Ang tagapagmana ng mga shares ni Don Ernesto Monteverde, ayon sa batas at patunay, ay si G. Keo Monteverde. Epektibong gayon, siya ay may control sa mahigit 52% ng shares ng kumpanya. Nabingi ang buong silid. Ang mga tawanan noon ay napalitan ng katahimikan at takot. Si Lucia, hindi makapaniwala. Hindi totoo. Isa lang siyang pulubing pinabayaan. Isang Monteverde, sabat ng isang abogado. At ngayon, ang legal na may-ari ng kumpanya. Sa sandaling iyon, parang bumalik lahat ng alaala kay Keo, ang halakhak ng mga tao noong araw ng pagbabasa ng testamento, ang nalilisik na tingin ni Lucia, at ang pagmamaliit ng kanyang mga pinsan. Ngunit ngayon, wala siyang balak magpakita ng galit. Tumayo siya sa harap ng board at marahang nagsalita. Hindi ako narito para sirain kayo. Narito ako para itama ang mali. Ang lolo ko ay itinuring akong anak, kahit hindi ako tinanggap ng sarili kong ama. Gayon, ang kumpanya niya ay hindi na mananatili sa kamay ng mga taong hindi kalanman pinahalagahan ang kanyang pangarap. Walang nakapagsalita. Wala ni isang tumawa. Lahat sila'y tila nagyayalong estatwa, habang ang batang minsang tinawanan ay gayo inakatayo sa harap nila, hindi bilang pulubi, kundi bilang tagapagmana ng katotohanan. At habang lumalabas si Keo mula sa gusali, bitbit ang respeto na hindi kalanman ibinigay sa kanya noon, nakita niyang unti-unting sumisikat ang araw. Isang panibagong simula. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May mga lihim pa siyang kailangang harapin, mga lihim na magugat hindi lang sa negosyo, kundi sa mas malalim na kasaysayan ng kanyang pamilya. Matapos ang engrandeng pagkakapanalo ni Keo sa boardroom ng Monteverde Land Developers, akala niya ay tuluyan ng magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Sa unang linggo bilang bagong majority shareholder, sinimulan niyang ayusin ang gusali, pinatawad ang ilang pinsan na lumapit sa kanya, tinanggal ang mga tiwaling opisyal, at pinatibay ang koneksyon ng kumpanya sa mga proyektong may malasakit sa tao. Ngunit hindi nagtagal, may mga sulat na nagsimulang dumating. Unay simpleng threat notes lamang, mga babala na ibalik ang kumpanya sa tunay na tagapagmana, na tila ipinipilit na may iba pang karapat-dapat kaysa sa kanya. Sa simula, binalwala lang ito ni Keo. Sanay na siyang insultuhin. Ngunit isang gabi, habang siya'y pawi mula sa bagong ipinasimulang proyekto sa probinsya, may isang itim na SUV ang sumunod sa kanya sa daan. Mabilis, tahimik. Nang siya'y lumiko rin ito. Nang siya'y huminto rin. Tinakbo niya ang sasakyan papunta sa police outpost sa may kanto ng distrito. Sa kabutihang palad, agad siyang tinulungan ng mga pulis. Ngunit bago pa makilala ang mga nakasakay sa SUV, mabilis itong nakatakas, naiwan lamang ang isang papel na nakasiksik sa windshield ng kotse ni Keo. Isang pirasong lumang larawan, itim-puti, at sa gitna nito ay isang batang si Don Ernesto, may kasamang lalaki na hindi niya kilala. Sa likod ng larawan, may nakasulat na isang pangalang bumago ng lahat. Javier M. ang tunay na Monteverde. Kinabukasan, binalikan niya ang diaryo ng kanyang lolo. Pinag-aralan niya itong muli, at doon sa pahinang halos dumikit na sa isa't isa, natagpuan niya ang pahiwatig ng isang sekreto. Ang lahat ay nagsimula sa pagkakait. Ang pangalan Monteverde ay hinating kasakiman. Si Javier, kapatid ko, ngunit hindi kailanman tinanggap ng pamilya. Ako ang nagmana. Siya ang itinakwil. Nalamig ang buo niyang katawan. Hindi siya ang inakala niyang unang biktima ng pagtanggi, kundi mismo ang lolo niya. At tila may tinatagong sugat sa kasaysayan ng Monteverde na matagal nang tinakpan ng kayamanan at titulo. Agad siyang nag-imbestiga. Sa tulong ng isang matandang kaibigan ng kanyang lolo, si Mang Dado, dating mekaniko sa lumang garahe, nalaman niya ang matagal ng tinagong sikreto. Si Don Ecobedo, ani Mang Dado, may kakambal yon. Si Javier. Pero noong bata pa sila, nagkaroon ng malaking away sa pamilya dahil sa mana. Hindi tinanggap ng ama nila si Javier dahil daw anak lang sa labas. Kaya kahit kambal sila, isa lang ang ginawang legal na Monteverde, si Ernesto. Pero anong nangyari kay Javier? Wala na kaming balita. Umalis. Galit na galit. Ang huling sabi, nagtayo siyang sariling negosyo sa ilalim ng ibang pangalan. Pero totoo yan, hindi lang ikaw ang may karapatan sa apelyido niyong yan. Doon bumigat ang puso ni Keo. Paano kung ang mga bantang natatanggap niya ay hindi mula sa mga pinsan niyang kilala na niya, kundi mula sa isang pamilyang Monteverde na tahimik lang na nanonood mula sa dilim, naghihintay ng tamang oras para bawiin ang inagaw nilang pagkakakilanlan? Muli niyang binuksan ang mga dokumento ng Argento Prime.
Doon niya nakita ang ilang transaksyong tila itinago sa ilalim ng mga shell company. Isa sa mga kumpanyang ito ay pinamumunuan ng isang taong may initials na JM, Javier Morales. Ang apelyido ng ina ni Don Ernesto, ayon sa diaryo, at posible ring ng kanyang kakambal. Biglang nanikip ang dibdib ni Keo. Hindi na ito simpleng laban ng kayamanan, ito'y laban ng kasaysayan, ng pagkakakilanlan, at ng dugong matagal ng ipinagkait. Sa huling pahina ng liham ng kanyang lolo, may isang huling mensahe. Kung dumating ang araw na haharapin mo ang anino ko, huwag kang matakot. Harapin mo rin ang anino ng ating dugo. Hindi lahat ng tagapagmana ay ibinubunton sa ibabaw, minsan, kailangan mong hanapin sila sa ilalim ng sarili mong alaala. Gayon, si Keo ay nasa gitna ng dalawang daigdig, ang kinikilala niyang pamilya na minsang tumawa sa kanya, at ang hindi niya kilalang lahi na tila bumabalik upang singilin ang pagkakamaling hindi naman niya ginawa. At alam niyang isang tao lang ang makakasagot sa lahat ng tanong, si Javier. At kaya, sa huling bahagin kanyang paglalakbay, sisimulan na niya ang paghanap sa taong minsa itinakwil, upang wakasan ang kwento ng Monteverde, sa katotohanan, hindi sa galit. Ilang linggo matapos matuklasan ni Keo ang pagkakaroon ni Don Ernesto ng kakambal na si Javier, tuluyan na niyang isinantabi ang mga imbitasyon sa mga pulong ng board. Sa halip, buong panahon niyang ginugol ang bawat araw sa paghahanap. Hindi madaling maghanap ng anino sa loob ng mahabang kasaysayan. Ngunit sa tulong ng mga abogado at isang retiradong investigator na dating konektado sa kumpanya, nahanap niya ang isang payak na bahay sa dulong San Felipe, isang bayang ni hindi lumalabas sa mga mapa ng lungsod. Tahimik ang paligid ng dumating si Keo. Walang bantay, walang alingaungaw ng kayamanan. Tanging isang matandang lalaki na nakaupo sa duyan sa labas ng bahay ang gumuhit ng kanyang atensyon. Magandang hapon po, bari ni Keo, marahan ngunit buo ang loob. Tumingin ang matanda. Maputi ang buhok, tuyot ang balat, ngunit matalim ang mata. Ikaw ang batang Monteverde, hindi ba? Paano en Yopo? Matagal ko nang alam. Hindi ka nila babanggitin kung wala kang sasay. Tumango si Keo. Keo po ba si Javier? Tumayo ang matanda, mabagal ngunit maringal. Oo. Ako ang tinanggal sa kasaysayan. Ako ang kakambal na tinuring na kasalanan. Ngunit hindi ako nawala. Pinili ko lang ang katahimikan. Naipabantang hininga si Keo. Bakit kayo nanahimik ng ganon katagal? Dahil hindi lahat ng laban ay kailangan kong panalunan, tugon ng matanda. Pero mukhang iba ka. Ikaw ang hindi tumakbo. Hindi po ako tumatakbo, sagot ni Keo, pinipigilang mabasag ang tinig. Pero gusto kong matapos ang kwento nating ito. Lahat tayo ay sugatan. Hindi ba't panahon na para harapin ang sugat na to at piliting paghilumin? Tahimik. Hangin lang ang narinig saglit at ang langit ay tila nakikiramdam. Lumapit si Javier at inabot ang isang maliit na kahon. Ito ang natira sa akin. Hindi kayamanan, kundi ang mga sulat na hindi ko naipadala. Para sa aking kapatid, si Ernesto. Araw-araw, nagsusulat ako. Araw-araw, umasa akong babalikan niya ako. Dahan-dahang binuksan ni Keo ang kahon. Nandoon ang mahigit 50 liham, ang bawat isa ay punong pangungulila, galit at sa huli, kapatawaran. Hindi niya kayo kinalimutan, sambit ni Keo. Sa mga sulat niya sa akin, binanggit niya kayo. At kung may isang bagay siyang gustong gawin bago siya mawala, yon ay ang ayusin ang pagitan ninyo. Bahagyang lumuhod si Javier at napahawak sa dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng damdaming matagal ng kinikimkim. Maraming taon akong nabuhay sa dilim, Keo, anya. Gayon lang ako muling sumilay sa liwanag, sa pamamagitan mo. Pagkalipas ng ilang araw, isinagawa ni Keo ang isang press conference, hindi para sa pagyayabang, kundi para ilantad ang buong katotohanan. Sa harap ng media, empleyado, at miyembro ng board, ipinakilala niya ang matandang lalaking tahimik na pumasok sa silid. Mga kaibigan, ito si Javier Morales, ang kapatid ng aking lolo, ang tunay na Monteverde na matagal nang itinago sa kasaysayan. Nagulantang ang lahat. Pero nayon, wala nang halakik. Wala na ring pangmamaliit. Tanging paggalang ang nanatili. Naglakad si Javier sa gitna ng bulwagan, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya habang sinasambit. Hindi ko kailangan ang posisyon. Hindi ko kailangan ang pag-ari. Ang gusto ko lang ay malaman ninyong, nandito ako at hindi ako galit. Tumulo ang luha sa mata ng ilang mga tauhan. Ang iba'y tahimik na tumayo, at nagbigay ng palakpakan.
Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi sa katapangan ng puso. Ilang buwan ang lumipas. Ang Monteverde Land Developers ay nagbago, hindi lang sa pangalan, kundi sa direksyon. Pinangalanan muli ni Keyo ang pangunahing gusali bilang Ernesto Javier Hall, bilang pag-alala sa magkapatid na muling pinag-isa ng kapalaran. At SIKO, hindi siya naging habang buhay. Pagkalipas ng isang taon, ipinasa niya ang pamumuno sa isang pinagkakatiwalaang opisyal, at siya'y bumalik sa pinanggalingan, sa maliit na bahay na iniwan ng kanyang lolo, kung saan siya'y nagtayo ng foundation para sa mga batang walang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng lumang bintana, hawak ang isang lumang larawang may dalawang batang magkapatid na magkahawak kamay, napangiti siya. Lolo, natapos ko na, bulong niya. At hindi ko ito ginawa para sa yaman, kundi para sa katotohanan. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa ilalim ng buwan na puno ng liwanag, natapos na rin ang kwento ng Monteverde, isang kwento ng pangungtiya, pagbangon, paghaharap, at kapatawaran.